Noong unang panahon, may isang nanay na baboy na naninirahan kasama ang kanyang mga anak. Mahal kong mga anak, dahil malalaki na kayo, kailangan niyong tahakin ang sarili niyong landas. Hindi ko na kayo kayang itaguyod pa. Umuo naman ang mga biik. Isa-isa silang binigyan ng pera upang maglakbay at magtayo ng sarili-sarili nilang bahay. At sabay-sabay ding umalis ang tatlong biik mula sa bahay ng kanilang nanay. Habang nasa daan, ay nakakita sila ng malaking punong kahoy at nagdesisyon na dito muna tumigil. Habang nakaupo, pinag-usapan nila kung ano ang kanilang sariling mga plano. At ang sabi ng unang baboy, pagkakataon na nating patunayan ang kaya nating gawin. Maghanap na tayo at magsimulang magawa ng ating matitirahan. Tumugon naman ang pangalawang baboy at sabi nito, Oo nga, kaya na natin ang sarili natin. ang pangatlong biik na pinakamatalino sa tatlo ay di nasiyahan sa desisyon na maghiwa-hiwalay ng landas. Kaya naman, sabi niya, Mga kapatid kong baboy, di ako sang-ayon sa inyong usapan. Nasa pagsasamahan natin ang ating lakas, kaya naman mas mabuti kung magsama-sama tayo. ngunit nagalit ang unang baboy at sinabing, Palagi mo na lang kaming sinisermonan. Hindi na tayo mga mamas boy para maging sunod-sunuran na lamang. Dahil dito ay sumang-ayon na lang ang pangatlong baboy at nagbigay siya ng ideya. Ang sambit niya, Payag na nga ako na magkakahiwalay tayo, ngunit dapat magkakalapit pa din ang ating mga bahay upang kapag may nangyaring masama ay madali nating matutulungan ang isa't isa. at sumang-ayon ng lahat sa ideya ng pangatlong baboy. Kinabukasan ay minarkahan na nila ang lugar kung saan sila magtatayo ng bahay at naglakbay upang kumuha ng mga materyales na gagamitin sa pagpapagawa ng kanilang mga bahay. Ang unang biik ay nagdesisyon na bumili ng dayami sa isang magsasaka upang mapatayo ang kanyang bahay. Isa pa, ito ay mura lamang, kaya ang matitira niyang pera ay gagamitin niya upang bumili ng malambot na kama. Ginoong magsasaka, nais kong bilihin ang inyong mga dayami. Sabi ng unang biik. Aba, syempre. Oo naman, pwede mong bilhin ang aking mga dayami. Ang sabi naman ng magsasaka. At masayang bumalik ang unang biik kasama ang kanyang nabiling dayami. Samantala, habang naglalakad ang pangalawang biik, ay nakakita naman siya ng mga ngahoy. Sinabi ng pangalawang biik, Parang mas matibay at mas presko gamitin ang mga patpat para sa paggawa ng bahay. Ito na lang ang aking bibilhin at pwede ko ding ipambili ang matitirang pera ng malambot na kama. At binili nga ng pangalawang biik ang patpat mula sa mga ngahoy at bumalik upang itayo ang kanyang bahay. Ang pangatlong biik nga ay wais kung mag-isip. Kaya naman, nagpasya siyang gumawa ng bahay na gawa sa mga bato para tiyak na matibay ito. Walang matitirang pera sa akin upang ipambili ng malambot na kama. Ngunit, mas mabuti nang sa lapag na ako matulog basta masiguro kong matibay ang aking bahay ngayon at sa hinaharap. Kaya naman, naglakbay siya at bumili ng bato at semento. Nang palubog na ang araw, bumalik na ang tatlong biik at sinimulan na ang paggawa ng kani-kanilang mga bahay. Natapos ng unang biik ang kanyang bahay sa kinaumagahan. Wow, napakagaling ko talaga at mas nauna pa akong matapos sa dalawa kong mga kapatid. Papasok mo na ako sa loob ng aking bahay at iinom ng tsaa. Sambit ng unang biik. Ang pangalawang biik naman ay natapos gawin ang kanyang bahay pagsapit ng gabi. Dahil gawa ang aking bahay sa patpat, tingin ko mas matibay ito kaysa sa bahay ng gawa sa dayami. Sabi naman ng ikalawang biik. Mabilis man natapos ang bahay ng kanyang dalawang kapatid, di naman ito pinansin ng ikatlong biik. Ginawa ng ikatlong biik ang pundasyon ng kanyang bahay at kinabukasan ay naggagawa pa din ito. Tinukso ng unang biik ang ikatlong biik at buong yabang na sinabi niya, O ano kapatid kong biik, di ka pa din tapos sa paggawa ng iyong bahay? Dapat kasi kinonsulta mo muna ako. Ang bahay ko ang pinakamatibay, kahit bagyo anumang sakuna ang dadaan. Sagot naman ng ikatlong biik.
Hindi na muling pinansin ng ikatlong biik ang panglalait ng kanyang mga kapatid at itinoon na lamang ang kanyang sarili sa pagbuo ng kanyang bahay. Unti-unti, natapos na din niya ang kanyang bahay sa loob ng 1 linggo. Pagkalipas ng 1 araw, masayang nanirahan ang mga biik sa kanilang mga bahay. Ngunit, isang lobo ang nakakita sa kanila at nagpasyang sila ay kainin. Pumunta muna ang lobo sa bahay ng unang biik at sinabing, Munting biik, ako'y iyong papasukin. Ngunit, hindi pumayag ang unang biik na ikinagalit ng lobo. Kaya sabi ng lobo, Hihipan ko ng malakas ang iyong bahay at ito'y masisira na. huminga ng malalim ang tusong lobo at hindi pa ng bahay ng unang biik na gawa sa dayami. Nasira agad ang buong bahay. Sa lakas ng ihip ng lobo, gumulong ang unang biik papunta sa bahay ng ikalawang biik. Sinabi ng unang biik ang nangyari sa kanyang kapatid. Kaya, sinara nila ang bahay upang hindi sila makain. Dumating nga ang tusong lobo sa bahay ng ikalawang biik at mariing kumatok at muling sinabi, Munting biik, ako'y iyong papasukin. Ngunit, di ulit pinapasok ng ikalawang biik ang lobo, kaya muli nitong hinipan ang bahay. Malakas na malakas ang ihip ng lobo, kaya naman nasira muli ang bahay ng ikalawang biik na gawa naman sa patpat. Tumakbo ang una at ikalawang biik at agad na nagtungo sa bahay ng ikatlong biik. Anong nangyari sa inyo? Bakit nanginginig kayo sa takot? Sabi ng ikatlong biik. Sinira ng lobo ang aming mga bahay, gamit ang kanyang pag-ihip. Baka pumunta siya dito at sirain din ang iyong bahay. Sagot ng ikalawang biik. Ngunit, di natakot ang ikatlong biik at sinabing, hindi kayang sirain ng lobo ang kanyang bahay na gawa sa bato. Makaraan nga ang konting oras, dumating na ang lobo at mariing kumatok sa bahay. Muli, sinabi nito, Munting biik, ako'y papasukin ninyo. ngunit sa pangatlong beses ay di pa din pinagbuksan ng mga biik ng pinto ang tusong lobo. Huminga ng malalim ang tusong lobo at hinipan ng bahay na gawa sa bato. Ngunit di ito natinag. Huminga ang lobo ng mas malalim, ngunit walang gumalaw kahit isang bloke. Hinipan muli ng lobo ang bahay, ngunit naubusan ito ng hininga at nawalan ng malay. Nang magising ang lobo, tumayo ito at tumakbo mula sa malayo upang sirain ang pinto. Ngunit, di pa din ito nasisira. Inulit-ulit itong gawin ng lobo, ngunit kahit isang parte ng bahay ay di nasira. Dahil sa pagod at pagkabigo, ang tusong lobo ay umalis na lamang. Tuwang-tuwa naman ang magkakapatid. Nagpasalamat ang una at ikalawang biik. Buti na lang pinatuloy mo kami. Kung hindi, nasa tiyan na kami ng tusong lobo. Buong galak na sinabi ng ikalawang biik. Oo nga kapatid, niligtas mo ang buhay naming dalawa. Salamat aming kapatid. Ang sabi ng unang biik. Dahil sa nangyari, napatunayan ng mga biik na kapag sama-sama sila, mas malakas sila at mas ligtas. Kaya mula noon, ay napagpasyahan nilang mamuhay ng sama-sama at hindi na maghiwa-hiwalay kailanman. At masayang namuhay ang tatlong biik ng masaya at mapayapa. At iyan ang kwento ng tatlong biik.